Dito na po tayo sa pang-apat po na sahod pang-apat po. A cry of anguish. Mateo 27 verse 46 po. Okay, pakisunod na lang po. Verse 46. Nang mag-aalas 3 na ng hapon, sumigaw si Jesus, Eli, Eli, lema, sabachthani, na ang ibig sabihin, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Yun po. So, ito pong verse na po ito, kung tutuusin po, ito po yung nakakaiyak. Kasi po, ang senaryo po na ito ay nakapako na po sa krus si Jesus. So, lahat po ng paghihirap, dinanas niya na po dito. Kinukutsa na po siya dito. Sinasabi pa po ng mga tao na kung ikaw ang Diyos, bumaba ka. Di ba po? So, ito po i-anoin ko lang po sa buhay po natin. Minsan po kasi sa pagsubok po natin, minsan nasasabi po natin, pag meron po tayong nararamdaman na sakit, sasabihin po natin, Diyos ko, bakit niyo po ako pinabayaan? Pero sa mga naniniwala po natin na katulad natin, naniniwala po tayo na magagawa po natin to na nandyan po si Jesus, di ba po? Sa lahat po ng pagsubok po na nararanasan po natin, na nandyan po siya parate, na ang iba po kasi na hindi naniniwala po, sinisisi po nila ang Diyos sa kanilang mga nararamdaman. Di ba po, tama po? Pero yung mga naniniwala po, katulad natin na binibigay po lahat natin ito sa Diyos. Ako po, ito po naranasan ko lang po kasi ito. So, i-reflect ko lang po ang verse po na ito sa buhay ko. Nung time po kasi na ito, meron po akong naging sakit po. Ito po yung infection po sa dugo. So, nung time po na yon, sinasabi ko po, Lord, bakit po? Anong nangyari? Bakit po? Binigay niyo po sa akin ito. Pero nanalangin po ako. Sabi ko po, Lord, kung anong po ang iyong kalooban, alam ko po gagaling po ako. Sa panahon po na yon, minsan po hindi po natin may iwasan na marami po tayong naiisip na negative. Tama po? Kasi po ang sakit po kasi minsan, hindi po natin maiwasan yan, mahirap man po or mayaman. Sa panahon po na yun, nagtiwala po ako sa Diyos at salamat po, pinagaling niya po ako. At tulad po dito, minsan, sa verse po na ito, lahat po ng nararamdaman ng Panginoon, nasa Kanya na po. So sinasabi niya po dito, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Nung time na po na yun, napako na po siya sa cross. Lahat po, tinusok na po siya sa tagiliran. Kung napanood niyo po yung The Holy Bible po, yung pinako po sa cross si Jesus, maiiyak ka po talaga. Kasi lahat po ng naranasan niya, maano mo po marireflect mo po sa sarili mo. Pero ito, sa dakong pong ito, ang senaryo na po ito is mamamatay na po si Jesus. Pero po sa 3 araw po, di ba po, nabuhay po siya. Nagawa niya po ito sa mga kasalanan po na hindi naman po dapat siyang sasalo. Na dapat po tayo ang magdusa. Pero po sa kalooban po, na siya po ang sumalo po ng mga kasalanan po natin. Kahit po sinabi niyang, Diyos ko, ba't mo ako pinabayaan? Hindi niya na po yun inisip po. Ang iniisip niya po is, masave po tayo sa ating mga kasalanan kahit naghihirap po siya. So ito, sa pagkamatay po ni Jesus, marami po tayong marirealize na sinakripisyo sa buhay po natin. Kaya dapat po tayong lahat ay magbalik loob po sa Kanya. At maniwala po na kahit anumang problema po is masusolusyonan po natin. So yun lamang po, a short message po. So manalangin po tayo. Lord, marami pong salamat sa araw na ito na ibinigay mo po sa amin. Lord, sa mga salita na iyong mga nasabi po sa iyong huling mga salita, Lord, naway maintindihan po namin sa puso. Patawarin niyo din po kami sa aming mga pagkakasala. Alam po namin na hindi po sapat ang paghingi namin ng mga kapatawaran sa iyo. Pero nandiyan pa po kayo para sa amin. Patawarin niyo po kami sa mga kasalanan po na aming nagagawa sa araw-araw. Lord, lahat po ng mga naniniwala sa inyo, Father God,
pagpalain mo po. Ganun din po sa mga hindi po naniniwala sa inyo, buksan niyo po ang kanilang mga puso at isipan upang bumalik po sa inyo. Maraming salamat po. Sa iyo lamang po lahat ng papuri. In Jesus' name we pray. Amen.